Titing ng Buruanga sa Aklan. Mahigit isang dekada ng bulag. Pero isang araw na lang, bigla siyang nakakita. Nanlaki ang mata ng mga tiga Buruanga sa Aklan nung kumalat ang balita na may lolang isang dekada ng bulag na bigla raw nakakita. Ituturing po talaga na himala. Pinag-green siguro binigay sa kanya ng Diyos. Blessing. Miracle siguro nangyari. Anong kulay ah? Bro? Very good. Anya, anong kulay ah? Kulaman. Anya ho, ano anya? Sudlay. Sudlay. Ano ya? Bato. Hindi ninyo ako ganit madalaan nun. Ang matandang di umano muling nakakita ang 94 anyos na si Lola Titing. Maun, salamat. Tangis ang ako. Huwag gina po sa makanta. Sa akong kalipay. Ingin daw anak ko't Ginoo. Gracias. Kami mismo parang hopeless na rin. Tapos nakakita na siya ngayon. Pila nga kwartaran? Ay, 500. Sa sobra niyang tiwala lang sa Panginoon siguro. Isa nga ba itong milagro? Taong 2008 nung lumabo raw ang kaliwang mata ni Lola Titing dahil sa katarata kung saan nagkaroon ng tila ulap sa kanyang mga mata. Nung sumunod na taon, nadamay na rin pati ang kanan niyang mata. Masakit rin sa ako. Balatyago na hindi kita madulong. Kulbaan ka rin makalusmo ka, mahulog ka. Hindi ka kakita. Ay, halos adlaw gabi nagatangis ako. May chance po siyang makakita pag pinalaser daw po yung mata niya. Pero nung andun na si Lola sa operating room, biglang tumaas yung BP ni Lola. Ayaw daw nilang i-risk kasi baka ano daw po ang mangyari kay Lola. Ang nagsilbing mata ni Lola Titing nung siya'y nabulag ang kanyang mga apo. Inalalayan na lang po namin si Lola. Pag naliligo, pupunta po ng CR, maglakad-lakad. Lumaki po ako kasi sa kanya. Si Lola talaga malaking party po talaga sa buhay ko. Nung bata, talaga pag pinapagalitan po kasi talaga kami. Parents ko, sa kanya po talaga ako tumatakbo. Kinukonsinti po ako. Parang yun na lang din po yung pwede namin ipakita, iparamdam po sa kanya na ngayon naman na siya din po yung nangangailangan. Espiritu Santo, Seco Tirat Principio Nuncio. Si Lola Titing, hindi raw kailanman nanlabo ang pananampalataya. Araw-araw siyang nagro-rosaryo. Istot pa ako. Nag-aidad pa lang ako 10 anyos. Mayadun akong mag-rosaryo. In Espanyol, badatang una ang buwan. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de tu muerte, amén Jesús. Wala ginako may pagkalipat. Silong, orasyon, kinakanta ko ang akong kalisod. Hanggang nito lang July 23. Matsama ano tanakon ako. Daon tawaan takon anak at Ginoo siguro nga tao sa ako niya. Paman nga ginpadanggo na ako. Pagkatapos pagbugtaw ko no adulong ang yapon. Daywang adlaw bugtaw ako. Nakita na akong unga, tawag na akong, nagkakita na akong bangi. Ana, dali! Siyempre, nagulat. Sabi ko sa kanya, nakakita ka ba, Nay? Tapos, oo, kitang-kita kita. Pila gani nga kwarta? Oo, 500 gani. 500. Apa? Oo! Oo! Doon, tangis nga ako. Panawag na ako akong mga unga. Mga bawang ang takot Ginoo, dirasya. Tumuloy po yung luha ko kasi sa tagal na hindi nakakita si Lola, nakakita na siya. Ayaw kidoy, tanaw pag ko takong tsura nga. Ano mo tsura? Ay, abaw, kalain-lain. Isa raw sa unang ginawa ni Lola Titing nung muli siyang nakakita ang tignan ng kanyang sarili sa salamin. One pet ba yun kadlaw. Pinapabasa namin ito kay Lola para ma-practice yung kanyang mata. Good. Se. So. Big.
Tim. Amazing si Lola. Makabugtaw ako ran ko las 4. Ay, pangamuyo lon ako sa Ginoo. Ag magkanta. Masagi na kalipay ko ang baton ako ni sakripisyo nga pilang anyos. Pero bakit nga ba muling nakakita si Lola na mahigit isang dekada ng bulag? Sa sobra niyang pagtiwala lang sa Panginoon, pananalig lang sa Diyos. Sa akong kalipay, ang gindawan ako't Ginoo. Gracia. Matapos magkakatarata sa loob ng mahigit isang dekada, ang 94 anyos na si Lola Titing tila himala na muli raw nakakita. Ano kulay ah? No? Wow. Hindi ninyo ako madayaan nun. Para po sa akin, himala po siya. Doktor. Ipinakonsulta ng aming team ang kaso ni Lola Titing sa ophthalmologist. This case is quite rare. That's the first time I have seen one of those cases, no, na nabulag na, nakakakita pang muli. Ayon kay Dr. Jason Inocencio, kung muli raw nagkakaaninag ang mata ni Lola, hindi raw nangangahulugang lubusan na siyang gumaling. Hindi naman po siya like it's magic. That is a straight no, no? Kasi what happened to Mommy, hindi naman siya gumaling. Ang suspetsya po, yung katarata niya medyo bumaba ng kaunti. Nawala na dun sa pagharang ng paningin niya, kaya nakakakita siya ng mas maliwanag ngayon. Pagbaba po ba ng lente na sa mata ng lola ko, may effect po yun sa kanya? Pagka mas lalong humina yung mga zonules o yung mga mahawak sa lente ni Mommy, pwedeng malaglag yung lente niya at makakos ng damage. Katulad nga ng uveitis, pamamaga ng mata, glaucoma, pagtataas ng presyon ng mata, pwedeng magkaroon ng retinal detachment or retinal tear. Maganda pong makita po talaga ng espesyalista ng mata, si Mommy, para malaman natin ang tatahakin nating plano. Tutukil. How are you? Ano paman ang mahalaga kay Lola Titing, nakakakita na siyang muli ngayon. Kaya't sa araw na ito, sasamantalahin daw niya ang pagkakataong maka-video call ang kanyang anak na nasa Canada na hindi niya nakita mula nung siya'y nabulag. Ito si Regina. Nay, kamusta ka? Nay. Hi, Nay. Maulay. Salamat kita na sa Ginoo. Hindi magtangis. Ang Ginoo gid ng tao sa ako ni kahayag. Namimiss ko na rin silang lahat. Lalong-lalo na si Nanay. Miss ko na siya. Bye-bye. Ikaw. Awa matuod imposible. Pagamuyo lang. Pangabuhi nga wala kita naga kinatawaan kita at grasya. Ang kahalaga ng regular na pagrosaryo is a devotion. Merong purpose yan may intensyon ka. Kaya pinapakinggan palagi ng Diyos at ikaw ay pinapangakuan niyang hindi ka masasadlak sa kapariwaraan. Patuloy kayong manalangin at makipag-unay because prayer is connectivity. Isang matindi mong pakikipag-unay sa iyong Diyos. Makulong man tayo sa dilim, ang ating pananampalataya patuloy na magbibigay sa atin ng tibay at liwanag. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.